Magandang araw sa inyo! Sa pagtalakay natin ngayon, aalamin natin ang isang bagay na hindi lang basta lumang text ng relihiyon. Titingnan natin ito bilang isang spiritual roadmap, kumbaga, isang mapa para sa ating paglalakbay sa pananampalataya. So, simulan natin dito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng isang spiritual roadmap? Ano ang unang pumapasok sa isip ninyo kapag naririnig nyo ang mga salitang yan? Ayan! Kasi sa simbahang Orthodox, ang katesismo ay hindi lang yung libro na puro tanong at sagot. Isipin nyo, para siyang Waze or Google Maps pero para sa ating kaluluwa. At yung katesismo ni Saint Philaret na sinulat pa noong 19th century, isa sa mga pinakamalinaw at pinakamagandang halimbawa nito. Okay, so bago natin galugarin yung mapa, syempre, dapat kilalanin muna natin yung gumawa nito. Sino nga ba talaga itong si Saint Philaret ng Moscow? Si Saint Philaret ay isang napakahalagang obispo at teologo. Siya yung nagsilbing metropolitan ng Moscow sa halos buong 19th century. Isipin nyo, sa gitna ng napakaraming pagbabago sa mundo noon, siya yung naging parang anchor, isang matatag na gabay para sa simbahan. At ito yung pinakaimportante sa lahat. Yung layunin niya, hindi pang akademiko. Ang puso ng pagsusulat niya ay para sa mga ordinaryong taong tulad natin. Para sa mga kaluluwang, naghahanap ng direksyon. At iyan mismo ang dahilan kung bakit napaka-efektibo pa rin ang gawa niya hanggang ngayon. Ngayon, tingnan naman natin yung mismong istruktura ng roadmap na to. Paano niya binuo itong gabay na to? Actually, sobrang simple lang, pero sobrang tibay ng pundasyon. Lahat pala yan nakatayo sa tatlong haligi. Una, yung credo, na tungkol sa kung ano ba talaga ang pinaniniwalaan natin. Pangalawa, yung mga utos, na gabay sa kung paano tayo dapat mamuhay. At pangatlo, yung panalangin ng Panginoon, na nagtuturo kung paano tayo makikipag-ugnayan sa Diyos. Simple, di ba? Pero ang lalim. Sige, ready na ba kayo? Let's go deeper. Sisirin natin yung pinakasentro, yung pinakapuso ng tatlong haligi na to. Ito yung tinatawag na Nicene Creed, o sa atin, ang kredo ng Nikaya. Kumbaga, kung yung buong katisismo ang ating travel guide, yung kredo, yan yung pinaka-main map sa loob noon. Dito nakalatag lahat ng mahahalagang landmarks ng ating pananampalataya. Para hindi tayo malito at mas madali nating maintindihan, hahatiin natin ang kredo sa 4 na pangunahing bahagi. Isipin nyo na lang, parang 4 na movements o kabanata, bawat isa may sariling focus. Siyempre, nagsisimula ang lahat dito, sa pundasyon, yung pagkilala sa isang Diyos, ang Ama, ang pinagmulan ng lahat ng bagay, yung mga nakikita natin at pati na rin yung mga hindi. Dito, nagsisimula ang buong kwento. Ang ganda ng pagkakasabi, no? Liwanag, buhat sa liwanag. Dito na ipinapaliwanag ang kalikasan ni Jesucristo, na hindi lang siya basta nilikha, kundi kaisa mismo sa diwa ng Ama. Ito yung mismong core, yung puso ng paniniwalang Kristiyano. At sunod, kinikilala natin ang Espiritu Santo. Linawin natin, hindi lang siya isang puwersa o enerhiya. Sinasabi dito na siya ay Panginoon at tagapagbigay buhay, na sinasanda kasama ng Ama at ng Anak. At para tapusin ang kredo, andito yung ating pag-asa. Yung paniniwala na hindi dito nagtatapos ang lahat. May muling pagkakabuhay at may buhay na walang hanggan. Dito mismo nakatutok ang ating buong paglalakbay. Okay, so nailatag na natin yung mapa, yung mga detalye, pero ang pinaka-importanting tanong talaga ay, so what? Anong pakialam natin diyan ngayon? Paano to nakakaapekto sa buhay natin today? At ito mismo yung tanong na binabato sa atin ni Saint Philaret. Kasi, ang pag-aaral ng katesismo ay hindi lang para madagdagan ang kaalaman natin. Isa itong imbitasyon para tumingin tayo sa salamin at tanungin ang sarili. Yung mga pinaniniwalaan ko ba? Nagre-reflect ba yan sa kung taano ako namumuhay araw-araw? At dito na nagiging sobrang relevant ng lahat. Isipin nyo, isang gabay na sinulat halos 200 taon na ang nakalipas, pero yung mga tanong na ibinabato nito, parang para mismo sa atin na nabubuhay na yon. Hindi ito isang museum piece. Isa itong salamin para sa kasalukuyan. Ang tanong na lang, ano ang ipinapakita nito sa'yo?